Buong buhay ni Adrian ay inidolo niya ang amang si Gerardo. Isa itong marine biologist na napaka-dedicated sa trabaho. Noon, sa murang kaisipan niya ay hindi niya maunawaan kung bakit kailangang lumayo ng kanyang ama ng napakatagal na panahon. Kung bakit madalas ay amoy isda ito kapag umuuwi. May dalang mga sampol ng tubig na nasa maliliit na bote at mga notebook na punong-puno ng mga talang hindi naman siya interesado. Ngunit habang nagkakaedad siya ay nagsimula niyang makita kung gaano kahalaga ang trabaho ng kanyang ama bilang isang marine biologist. Isang siyentipiko na nangangalaga sa karagatan at mga namumuhay rito. Sa bawat kwento ng mga coral reef at mga isdang kailangang pag-aralan bago tuluyang ma-extinct at mga nilalang na babago pa lamang na nadidiskubre ay parang may nagniningas na apoy sa kalooban ni Adrian. Bumabangon ang interes niya sa malawak na karagatan at mga naninirahan doon. Hanggang sa hindi niya namalayang ninanais na pala niyang maging gaya ng kanyang ama. Gusto niyang sumunod sa mga yapak nito. Kung kaya naman, pagtuntong ng kolehiyo ay kumuha siya ng kursong Bachelor of Science in Marine Biology. Nasa 3 taon siya noon sa kolehiyo. Christmas break at naghahanda sina Adrian at ang kanyang buong pamilya para sa gaganaping kasiyahan sa Kapaskuhan nang biglang makatanggap ng importanteng tawag si Gerardo. Sabi niya sa kanyang asawang si Myra, may na-detect daw silang hindi pangkaraniwang sonar reading malapit sa Philippine Trench. Noon ay katatapos lamang ng tawag mula sa assistant nito. Hindi alam ng mag-asawa na nakikinig si Adrian sa usapan ng mga ito mula sa terrace. Pagpapatuloy pa ni Gerardo, meron daw isang mass na halos kasing laki ng hinahanap namin. Baka yun na yun. Baka yun na yung RV San Nicolas. Sa tagal ng panahon na kasama at kilala ni Adrian ng kanyang ama, ay hindi nito nabanggit kailanman sa kanya ang ukol sa RV San Nicolas na iyon. At hindi na nga niya nalaman pa ang ukol doon dahil matapos kasi ang tawag na iyon ay nagmamadali ng umalis ang kanyang ama. Ni hindi na ito nakapagpaalam sa kanya basta't sinabi ng nanay niya na babalik ang kanyang ama bago magpasko. At 15 Pasko na ang nagdaan, hindi pa rin ito bumabalik. Oras na naman na. Nagsumikap sa pag-aaral si Adrian upang mapasok ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ng kanyang ama bago ito nawala. Kung noon ay ibig niyang makatulong sa karagatan, bigla ay gusto na lamang niyang mahanap o matuklasan man lamang ang kinahinatnan ng ama. Napag-alaman niya na bahagi pala ito ng isang pribadong kumpanya. Ang buong akala niya ay sa BFAR o DENR ito nagtatrabaho dahil madalas siyang makakita ng mga folder at papel na may logo ng mga naturang ahensya ng gobyerno sa mga gamit ng tatay niya noon. Subalit sa isang oil company pala ito nakakonekta. Pakiramdam ni Adrian ay pinaglihiman siya ng kanyang ama, ngunit wala nang halaga iyon sa kanya. Itinuon niya ang atensyon sa pagpasok sa San Nicolas Petroleum Ventures kung saan nagtatrabaho noon ang tatay niya. Subalit hindi naging madali ang lahat dahil napaka-istrikto pala ng mga requirements doon. Kailangan ay may 10 taong karanasan sa trabaho ang sinumang nais na mag-apply. Ngunit sa awa naman ng Diyos ay hayon siya. Nagtiyaga siyang magkaroon ng 10 taong work experience sa ibang company kaya naman natanggap na siya sa San Nicolas. At makaraan ng 2 taon ay na-promote pa nga siya bilang environmental team lead at nai-assign sa isang sekretong misyon. Ang hanapin sa kalaliman ng dagat
ang RV San Nicolas. Almost 2 decades ago, suspected na natagpuan na sa Philippine Trench ang RV San Nicolas. Ani Ramon na isang marine biologist. Noon ay malalim na ang gabi nang huminto ang sinasakyang barko ni na Adrian na RV Santa Celina sa kalmadong bahagi ng dagat sa silangan ng bansa. Nasa Philippine Trench na sila. 15 years and 348 days to be exact. Ani Adrian. December 17 nang huling magkaroon ng kontak kina Daddy. At napatango-tango ang kanyang mga kasama sapagkat alam na mga ito na kasama sa mga siyentipikong bigla na lang naglaho ang tatay niya. Oo nga pala no, Chief? Anang tech diver na si Joel. Kasama pala airpods mo ron. Di bale, baka ikaw talaga nakatadhana na makahanap sa RV San Nicolas. Magpapasko rin pala noon nung maganap yun no. Sabad naman ang robotics engineer na si Tomas. Hindi siya sumagot. Sa isipan niya noon ay hindi naman mahalaga kung matagpuan nga nila o ano ang vessel na iyon. Ang mahalaga ay malaman niya kung ano ba talaga ang nangyari noong naglaho ang kanyang ama. Sa ilang taong pangangalap ni Adrian na mga sagot ay lalo lamang dumami ang kanyang mga katanungan. Ano ba ang nilalaman ng RV San Nicolas? 1980s pa nang lumubog ang barkong iyon pero bakit hinahanap pa rin? Sakali mang makita ba ay iaahon pa iyon sa kailaliman? Nakita nga ba iyon ng team ng kanyang ama? At kung nakita man, bakit hindi na nakabalik pa ang mga ito? Ni isa man lang sa kanila. Wala nang bumalik. Masasagot ang lahat ng katanungan kapag bumaba na ang submersible na kanilang sinasakyan. Usually ay hindi kakayanin ng kahit na anong submersible ang napakataas na pressure ng Philippine Trench pero iba ang Maria Tenebris. Ito ay hindi ordinaryong submersible. Yari sa pressure reactive polymer coating ang kaha nito na kayang makatagal sa lalim na 11,000 meters nang hindi nawawasak. Ilang taong pananaliksik daw ang ginugol para maperpekto ang naturang sasakyan upang masigurado ang kaligtasan ng sakay noon. Pressure stable, ani Tomas habang pababa ang submersible. We're 200 meters and dropping. At tumango si Adrian. Mababaw pa lang sila kung tutuusin. Keep steady descent. Target is 10,400. We'll stop if the hull stress exceeds 0.9 tolerance. Copy, Chief. Sagot ni Tomas. Napalunok si Adrian. Naisip niya kung nakita ba ng kanyang ama ang mga nakikita niya sa kasalukuyan. Habang palalim sila ng palalim ay padilim din ng padilim ang tubig. Switching to thermal scan, sabi ni Joel at lumitaw sa screen ang infrared image ng dagat. Animoy pulang ulap na may mga sumasayaw na anino. May lumalabas na pagkutitap mula sa mga bioluminescent creatures na gaya ng mga jellyfish na kumikislap. Naalala tuloy niya ang Christmas lights na nakasabit sa terrace ng kanilang bahay. Sana naman ay matanggap niyang regalo sa darating na Kapaskuhan ay ang kalinawan sa sinapit ng kanyang ama. Paglampas ng 8,000 meters, naramdaman nila ang unti-unting pagngangalit ng mga tornilyo ng sasakyan. Nanginig ang buong
buong sub kasabay ng pagdagundong ng kaba sa dibdib ni Adrian. Agad naman silang kinalma ni Tomas at sinabing nag-a-adjust lamang ang Maria Tenebris. Gumagana na raw ang pressure reactive polymer coating nito. Nakahinga naman ng maluwag si Adrian. At maya-maya, inanunsyo na ni Tomas na maglaland na sila sa seafloor. At nagawa nila. Narating nila ang sahig ng isa sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan sa buong mundo. Nag-cheer ang mga kasama ni Adrian, ngunit hindi siya. Nagsisimula pa lamang kasi ang kanilang misyon at ito ay ang paghahanap sa RV San Nicolas. Habang nagsiselebrate ang mga kasama, ay nagsalita si Adrian. Visual scan. At tumalima naman si Joel. Sa monitor, unti-unting lumitaw ang sahig ng trench. Mistulang isang disyerto ng itim na buhangin at kung ano-anong klase ng basura mula sa lupa. Mga lata, plastik na upuan, bote, mesa, Christmas decorations. Nagsalubong ang kilay ni Adrian at mahinang napa, "Tangina." Sa bandang kanan ng screen ay makikita ang isang malaking bakal na kaha. Ang RV San Nicolas. Shit, totoo ba to? Manghang tanong ni Ramon. Kinuhanan ng pictures ni Joel ang shipwreck. Si Adrian ay halos idikit ang kanyang mukha sa salamin ng sasakyan upang mas malinaw na makita ang nawawalang barko at sa isip niya, "Dad, ito na yun. Nakita ko na ang RV San Nicolas. Ikaw ba? Nakita mo rin ito?" Napasinghap siya sabay atras ng may dumikit na mukha sa salamin ng submersible. Halos ka face to face pa niya dahil maliit lang naman ang bintana noon at ang nakapanghihilakbot pa. Mukha ng kanyang ama ang kanyang nakita na mabilis ding nawala. "Chief!" ani Joel. Kinukurap-kurap niya ang mga mata. Naghahalusinate na yata siya dahil sa labis na pressure. "Chief!" sabi muli ni Joel na sinabayan din ni Ramon at Tomas ng pagtawag sa kanya. What? Nilingon niya ang mga ito na pare-parehong nakatingin sa monitor. Lumapit siya at nakasilip. Umiikot ang kamera sa paligid ng Maria Tenebris upang maipakita ang palibot nito. Nanlamig ang kanyang katawan nang makita ang hindi bababa sa 10 katao na nakapaligid sa kanila at isa sa mga ito ay ang kanyang ama. Napamura siya at, "Hindi nakakatuwa ha, Tomas! Huwag kang manggagago. Wala akong ginagawa, Chief. Live feed natin yan." At maging ito'y namumula na. Napahawak siya sa noo. Unti-unting lumalapit sa kanilang sasakyan ng mga nasa labas. Hindi niya masabi kung bangkay o aparisyon na nga lang ba ang mga iyon. Ang mga katawan ay nakasuot ng kani-kanilang damit bagamat may mga punit at kupas na, kagaya ng kani-kanilang mga balat na mas maputla pa sa nilagang karne. Nangungulubot ang balat at ang iba ay humihiwalay na sa katawan sa paraang para iyong mga hibla na ng sinulid. Lagas na ang buhok at ang ilan pang natitira ay sumasayaw-sayaw sa tubig. Kulay gatas ang mga mata at kulay abuhing ube ang mga labi. "Na-preserve sila ng tubig," ani Ramon. Ngunit marahas na napalingon si Adrian sa lalaki. "Preserved? Seryoso ka ba?"
balyena nga'y hindi umuubra sa mga nilalang sa ilalim ng dagat. Mga tao pa kaya? At napahinto siya ng mapatitig sa sonar. May mga mahihinang pulse na hindi regular at hindi random dahil tila may ritmo. Tomas, pakilakasan mo ang hydrophone feed. Anya. Tensyonado ang lahat sa loob. Sumunod ang inutusan at pinaikot ang dial. Sa umpisa ay puro static lamang ang kanilang naririnig hanggang sa may mahinang tunog na pumapailan lang na. Hindi sila pwedeng magkamali. May umaawit ng Silent Night at ang tinig ay hindi kaaya-aya sa pandinig. Garalgal iyon, malalim at tila nagmumumog. Paanong? Ani Ramon. Hindi kaya ng sound waves ang surface protocol. Now! Sigaw ni Adrian nang makitang tuluyan na palang nakalapit ang mga katawan sa Maria Tenebris. Humaba ang kamay ng mga iyon at tila niyayakap ang munting sasakyan. Chief, hindi tayo umaangat! Sigaw ni Tomas. Manual override! Sigaw rin ni Ramon. Negative buoyancy! Hull integrity compromised! Sunod-sunod na sigaw naman ni Joel. Umingit ang bakal. Nag-crack ang salamin. Tumalsik ang mga tornilyo at pinasok ng tubig ang sub. Dumugo ang mga mata ni na Adrian at bagamat may kaunting hininga pa ay hindi na maabot ng kanilang utak ang gumana pa. Sumirit ang sub. Tumama ang presyon sa kanila ng sabay-sabay. Sa ilang segundo lamang, ramdam ng bawat isa ang pagkadurog ng kanilang katawan, ang pagputok ng kanilang eardrums at ang pagkapilas ng kanilang mga balat. Ni hindi nila nakuhang sumigaw. Lumobo ang kanilang mga mata at sa isang iglap ay sunod-sunod na pumutok ang mga ulo dahil sa lakas ng presyon. Isang mahinang kalampag lamang at napitpit ng ganun-ganun ang Maria Tenebris. Kumalat ang dugo sa kailaliman ng karagatan at ang lahat ay nagsimula at nagtapos sa loob lamang ng ilang segundo. Ang hindi bababa sa 10 namumutlang bangkay ay nadagdagan na ng 4. Samantala, sa tanggapan ng San Nicolas Petroleum Ventures. Sir, mission failed na naman tayo. Nawala sina Dr. Adrian and team kasama ang Maria Tenebris. Napasandal sa swivel chair si Dr. Alan Solano. Halata ang pagkadismaya. Huli na yan. Po? I said, this is the last time na ipahahanap natin ang RV San Nicolas. We can't keep losing people. Kung ano man ang naroroon sa part ng dagat na iyon ay hindi na dapat talaga pang pinakikialaman. Sabi ko na kasi noon pa na pabayaan na lang yan. Mahaba niyang litanya. What do you mean, Doc? Napailing na lamang siya at basta mahabang kwento.